Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Luto ni Nanay. Naglabasa ng mga estudyante pagkatapos i-anunsyo ng kanilang profesor ang class dismiss. Bitbit ni Jadon ang kanyang bag at mga libro palabas ng silid. Kasunod niya ang matalik na kaibigang si Paulo. Tuwang-tuwa ito dahil semestral break na nila. Kailangan na rin nilang pagplanuhang magkaibigan kung saan sila magbabakasyon. O buddy, saan mo balak magbakasyon ngayong semestral break? Magbabakasyon ka ba sa inyo? Tanong ni Paulo kay Jado nang papunta na sila sa gazebo. Oo, bibisitahin ko si nanay. Halos 1 taon na rin kasi akong hindi nakakauwi sa Capiz eh. Alam niyo na, abal tayo sa pag-aaral. Laki sa Maynila ang kaibigan niyang si Paulo. Samantalang siya ay laki sa probinsya ng Capiz. Sa Maynila lang siya nag-aral dahil sa ama niyang may iba ng pamilya. Malaki ang pasalamat niya sa Diyos at sinuportahan siya ng kanyang ama sa pag-aaral sa kolehiyo, kahit na hiwalay na ito at ang kanyang ina. Kapag iaasa niya ang pag-aaral sa ina, walang kasiguraduhan na makakapagtapos siya ng pag-aaral. Hindi siya kayang sustentuhan ng kanyang nanay Merna dahil tanging sa bukid lamang ito kumukuha ng pera. Hindi nito kakayanin ang tuition fee sa kurso niyang engineering. Inakbayan siya ni Paulo habang may pilyong ngiti sa mga labi. Ano kaya kung sasama na lang ako sa'yo? Di pa kasi ako nakakapunta sa probinsya eh. Ha? Hindi na. Baka pagtawanan mo lang yung bahay namin doon. Isa pa, hindi mo ba naririnig na maraming aswang doon sa Capiz? Tumawa si Paulo dahil sa birong yun ni Jadon. Gago, yan talaga naisip mo, bud. Hindi ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan, no? Hindi ba nga mga kwentong bayan lang yan? At noon lang yon, no? Moderno na tayo ngayon. Sa tingin mo, may mga aswang pa? Bahala ka. Kung ayaw mo maniwala. Pero sa bagay, tama ka. Wala na siguro mga aswang sa panahon ngayon. Siguro dati may posibilidad na may aswang nga. Pero posible rin na paglipas ng panahon naglaho na ang mga ito at nawala. Tumayo si Jadon sa pagkakaupo at iniwang hinila na si Paulo palabas ng gate. Ang gusto lang ni Jadon ay huwag isama ang kaibigan sa probinsya. Kaya tinakot niya ito kanina tungkol sa aswang. Pero kahit anong gawin niya ay nagpupumilit pa rin si Paulo na isama niya. Hindi siya nito tinantanan hanggang sa makarating sila sa kanilang apartment. Sige na, bud. Sama mo na ako. Hindi naman ako magkakalat ng lahi dun eh. Oo na, sige na. Sasama na nga kita. Para kang bata riyan eh. Yes! Ayos naman pala eh. Papayag din naman eh. Ewan ko sa'yo. Basta, magdala ka ng mga pagkain na gusto mong baunin. Baka hindi mo magustuhan yung lutong probinsya ron at maghanap ka pa ng iba. Oo, bad. Isa pa, hindi naman ako mapili sa pagkain eh. Kahit tao pa eh. Tarantado. Yun lamang ang nasabi ni Jadon bago iwanan ng kaibigang si Paulo na tawang-tawa lamang. Alam naman niyang gino-joke time lang siya nito dahil sa usapan nila tungkol sa aswang. 2 araw ang nakalipas nang bumalik si Paulo sa kanilang apartment na bihis at may dalang mga gamit. Umuwi kasi ito sa kanila para magpaalam sa mga magulang na sasama kay Jadon sa probinsya. Hiniling nga rin ni Jadon na sana hindi payagan si Paulo nang mag-isa siyang uuwi ng probinsya. Pero hindi nangyari. Ano ba yan, Jadon, baby? Sasama talaga ako sa'yo. It's adventure time! Hinagisan niya ang kaibigan ng tuwalya sa mukha.
Napansin niya ang suot ni Paulo. Wow hindi naman beach yung pupuntahan mo mga palayan at bukid. Oh, why not bud? Magbi-beach man o bukid, dapat pogi at astig pa rin ang datingan, di ba? Ay nako, ewan ko sa'yo. Isang backpack ang dala ni Jadon habang ang kay Paulo ay nasa 3. Ilang oras ba ang biyahe papunta sa inyo, bud? Tanong ni Paulo kay Jadon nang makasakay na sila ng taxi papuntang terminal ng bus. Halos nasa 22 hours ang biyahe natin, kaya huwag kang makulit dyan ha. Noon pa may gusto nang makita ni Jadon ng ina, lalo na't 1 taon na niya itong hindi nakakasama. Hiling ng binata na huwag magagalit ang ina kapag makita nitong may kasama siya sa pag-uwi. Hindi niya matanggihan si Paulo. Ito kasi ang kaibigang handang gawin ng lahat, matulungan lang siya. Kahit barumbado ito at bulakbol, maasahan naman niya ito minsan. Hindi siya iniiwan ito sa ere at laging nakasuporta sa kanya sa seryoso bang usapan o sa biruan. Mas mainam na rin na sinama niya si Paulo nang makilala nito kung ano ang klase ng pamumuhay sa probinsya. Maturuan na rin siya kung paano ang mabuhay sa bukid at palayan. Nakarating sina Jadon at Paulo sa terminal ng bus. Pagkatapos ng halos 1 oras na biyahe, nakakuha na rin si Jadon ng ticket nilang dalawa nung isang araw. Kaya nang ipakita niya ang ticket number sa konduktor, sinamahan sila nito sa kanilang bus. Ang kaso lang, punuan na yon at sa likuran na lamang ang bakante. Kung sana kanina ka pa dumating sa apartment hindi sana tayo upo sa likuran ngayon. Saad niya habang inaayos ang backpack sa compartment ng bus. Ayaw kasi akong palisin ng kapatid ko at ang daming gamit na pinadala sa akin, sina mama. Akala mo doon na ako titiri. Akala mo naman patitirahin kita ron, asa ka pa. Umakyat na siya ng bus at iniwan si Paulo sa ibaba na nakatanga. Dali-dali naman itong umakyat at sumunod sa kanya. Napangiwi si Jadon nang sunod-sunod ang pagsuka ni Paulo sa biyahe. Hindi niya inaasahan na mahiluhin pala itong kaibigan niya sa biyahe. Ay nako, kung alam ko lang na ganyan ka pala, hindi na lang sana kita isinama. Hindi naman nakasagot sa kanya si Paulo para kontrahin siya dahil hilong-hilo na ito. Matulog ka na lang, bad. Pawawala rin niya mamaya. Nanibago ka lang siguro. Saad ni Jadon at inalalayan niya ang kaibigan na sumandal sa upuan. Mabuti na lang at nasa pinakalikuran sila ng bus, kung kaya't walang nakakakita kung ano ang nangyayari sa kanila sa likuran. Wow, bud! Ang ganda pala rito. Marami rin palang mga gusali pero may mga palayan at kagubatang matatanaw. Komento ni Paulo nang makarating na sila sa Capiz. Pinagmasdan nito ang buong paligid. Baka sa mata nito at mukha ang pagkamangha. Mabuti na lamang at nakabawi na ito mula sa pagsuka kanina. Tumawag ng tricycle si Jadon para sakyan nila papunta sa baryo kung saan naroroon ang bahay nila. Malawak na palayan ang kanilang dinaanan. Bago sila nakarating sa bukana ng mayabong na kagubatan, bumaba si Jadon at kinuha ang karga. Binayaran niya ito bago umalis. Bad, dito na tayo dadaan? Tanong ni Paulo kay Jadon pagkakita sa kanilang binabaan. Oo, sa pinakalow pa yun sa amin Hindi na makakapasok yung tricycle doon dahil makitid ang daan. Kaya buhatin mo na yung gamit mo at maglalakad tayo. Naku naman, ang dami nito. Ito kasing si mama daming pinadali. Ayaw ko na sigurong pauwin sa inyo. Gago talaga to. Napailing na lamang si Jadon nang marinig ang naging sagot sa kanya ni Paulo. Hinayaan na lamang niya itong sumunod sa kanyang likuran. Nasasabik na ang binata na makita ang kanyang nanay Merna at ang kwentuhan nito ng mga naging karanasan niya sa Maynila.
Tumigil si Jadon na makarating na sila sa harap ng kanilang malaking bahay. Gawa yon sa kahoy at ang bubong ay gawa naman sa pawid. Ito na ang bahay namin. Saad niya. Wow, ang laki rin pala ng bahay niyo, buddy. Hindi naman, sakto lang. Oh, siya. Diyan ka na muna ha. Tatawagin ko lang si nanay. Baka magulat kung pinapasok agad kita nang hindi niya alam. Inilagay ni Jadon ang bag sa isang mesa na naroon sa bakuran. Tambayan nila yun noon ng mag-ina kapag tapos na silang kumain o naghihintay na sumapit ang dilim. Doon sila nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Nay! Nay! Nandito na po ako! Nay! Sigaw niya. Ilang tawag pa ang ginawa ni Jadon bago bumukas ang pinto. Lumabas doon ang nasa 45 anyos ng babae. Medyo kulubot na ang balat nito. Nakasuot ng saya at may hawak na kutsilyo. Kinilala ng babae kung sino ang panauhin sa labas at ang sumisigaw. Nang makilala ang anak, nabitiwan nito ang kutsilyo saka tinakbo ang pagitan nila ni Jadon. Anak, ilan ka dumating? Kumusta ka na? Masayang niyakap ng maigpit ni Jadon ang ina at maluhaluhang initian ito. Nay, miss ko na kayo. Pasensya na at ngayon lang ako nagkaroon ng oras na magbakasyon dito. Semestral break kaya dito ang napili namin ng kaibigan ko na magbakasyon. Bumitaw ang nanay niya sa pagkakayakap at tiningnan si Paulo na nasa kanyang likuran. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may panauhin ka palang kasama? Sana'y nag-abiso ka na uuwi nang makapaganda man lang ako ng masarap na makakain ninyo. Mabuti na lang at nakabili ako ng baboy kanina. Kamot-kamot sa kanyang batok si Jadon dahil sa sermon ng kanyang ina. Kinurot pa siya nito sa kanyang tagiliran. Ano nga bang pangalan mo, iho? Baling ni Manang Merna kay Paulo. Ako po si Paulo, tita. Ganun ba, Paulo? Maligayang pagdating dito sa probinsya. Ako naman si Merna, ang nanay ni Jadon. Nakangiting pakilala ng ginang. Nako, papasukin mo sila. Saglit lang ha, at ipagluluto ko kayo. Sigurado akong pagod kayo sa biyahe. Sige po, Nay. Salamat po at pasensya na talaga. Inirapan lang si Jadon ng ina bago ito pumasok sa loob ng kanilang bahay. Oh, ang bait ng nanay mo, Jadon. Hindi tulad mo. Sinuntok niya ito ng mahina sa braso bago tinalikuran. Tawang-tawa naman ito na nakasunod sa kanya. Dinala ni Jadon si Paulo sa kanyang silid. Tabi tayo sa kama ha. Walang ibang silid dito kaya pasensya ka na, buddy. Naku, wala yung bud. Sanay naman tayong magkatabi ron sa apartment sa Maynila eh. Ayaw mo nun, may katabi kang pogi. Sus, sige, bisyo mo yan eh. Pagpatuloy mo. Tumawa na lamang si Paulo dahil sa naging sagot niya. Inayos na muna nila ang kanilang mga gamit bago lumabas ng silid. Nang pumunta silang dalawa sa kusina ay nakahanda na roon ang pagkain at naghahain na ng kanin si Manang Merna. Kumain na kayo. Nakangiting anyaya sa kanila ng ginang. Sige na, maupo ka na't huwag ka na mahiya. Saad ni Jadon habang nakatingin kay Paulo. Naku, maraming salamat po talaga, Mang Merna. Sarap nitong pagkain oh. Sakto po, paborito ko po itong adobong baboy eh. Sambit ni Paulo at sumunod na ring sumandok ng kanin. Sa mga oras na yon, nakatayo lang si Jadon at takang-taka kung saan kumuha ng pera ang nanay Merna niya para makabili ng baboy. Sa pagkakaalam niya kasi, mahal ang presyo ng karni ng baboy sa palengke. Pero isiniwalang kibo niya ang napansin at naisip. Isiniksik na lamang niya sa isip na baka nagbenta ng palay at bigas ang ina.
Umupo na rin siya at kumain. Tinawag niya pa ang kanyang nanay Merna, ngunit nakaalis na ito at tumungo sa likuran ng kanilang bahay. Ang sarap ng luto ng nanay mo, bud. Hindi naman yon may tatanggi ni Jaydon. Simula noon, masarap nang magluto ang ginang. Kaya't napaibig ng kanyang nanay Merna ang kanyang ama. Ngunit sa kasamaang palad, naghanap ng ibang babae ang tatay niya at iniwan sila nito sa probinsya. Tanggap naman yon ni Jaydon. Pinaliwanag naman sa kanya yon ng nanay Merna niya na ang pag-ibig minsan mapaglaro at nag-iiwan ng malaking sugat sa puso. Kaya't itinatak ni Jaydon sa isipan na kapag siya ay iibig, hindi niya sasaktan ng babae kundi mamahalin niya ito ng buong puso. Dahil ayaw niyang matulad sa ama na iniwang luhaan ng kanyang ina. Uy, Don, hindi mo ba ako ipapasyal? Pukaw sa kanya ni Paulo na siyang nagbalik ng kanyang diwa sa realidad. Ha? Hindi, masyal ka mag-isa. Saan naman to? Tumawa na lamang si Jaydon sa naging reaksyon ng kanyang kaibigang si Paulo. Nang matapos silang kumain, sila na ang naglikpit ng kanilang pinagkainan at naghugas ng plato. Tinawag niya ang ina ng palis na sila para ilibot si Paulo sa bayan. Ngunit hindi ito nagpakita sa kanya. Sa hinuha ni Jaydon, umalis na ito para magtrabaho. Kahit hindi nasisiguro ni Jaydon kung maririnig siya ni nanay Merna niya, nagpaalam pa rin ito bago sila umalis ng kaibigan. Napili muna niyang dalhin si Paulo sa palayan. Pinakita niya ito rito kung paano magtanim at mag-ani ng palay. Pinakilala rin niya sa kaibigan ang mga kakilala niya roon sa kanilang baryo. Ayos naman pala dito sa lugar niyo, bud eh. Mga mababait naman pala yung mga tao. May magandang tanawin pa at sariwa ang hangin. Komento ni Paulo. Nakasilong silang dalawa sa lilim ng puno. Napili nilang doon muna magpahinga bago bumalik sa kanila. Tama yung desisyon ko na dito magbakasyon. Narelax ang isip ko Dahil panigurado, pipigay na naman ang utak natin pagbalik natin sa Maynila. Dagdag pa ni Paulo. Salamat naman at hindi ka nagsisi at nagustuhan mo tong lugar namin. Kaya kung papipiliin mo ako kung saan titira, mas gugustuhin ko rin talaga dito eh. Sa bagay, bud. Sanayan lang din eh. Dito ka kasi lumaki. Ako naman sa Maynila. Kaya kung dito ako, siguro medyo maninibago ako. Madilim nang nakauwi sina Jaydon at Paulo mula sa pamamasyal. Dinig na dinig nila ang sunod-sunod na kalabog na nanggagaling sa loob ng bahay. Uy, mukhang mabuto yung hinihiwa ng nanay mo Baboy na naman ba yung ulam natin o manok? Tumigil ka nga. Puro ka pagkain dyan. Alam mo naman kung gaano ako karami kumain kapag baboy ulam eh. Kita mo, hindi halata sa katawan ko. Hindi pinansin ni Jaydon ang sinabi ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad papasok ng bahay. Nay, nandito na po kami. Pasensya na po at ginabi kami ng uwi Dinala ko pa kasi sa bayan tong kaibigan ko eh. May binili pa kasi siya kaya kami natagalan. Pinuntahan niya ang ina sa kusina pero wala ito roon. Tumungo naman siya sa silid nito ngunit wala rin. Nang lumabas siya ay naabutan niya itong papasok ng sala. Naroon na rin si Paulo at abala sa pagtingin ng mga chichirya nitong binili. Nilampasan siya ng kanyang nanay Merna at hindi pinansin. May dala itong itak na punong-puno ng dugo. Kumunot ang noo ni Jaydon at sinundan ng ina sa kusina. Hinugasan ni nanay Merna ang kamay at ang itak. Nakita ng binata na may mga karne na nakahiwa at nakalagay na sa malaking planggana.
Nay, dami naman ang karne na binili nyo. Puna niya pero hindi ito sumagot. Malayong malayo ang ginang sa masaya at masiglang araw nito kanina. Sa mga oras na yon, tahimik ito at mukhang may malalim na iniisip. Nagtataka man si Jadon. Iniwan niya ang ina sa kusina at binalikan si Paulo sa sala. Pumasok siya sa silid nang hindi maabutan ng kaibigan doon. Nakita niya itong sinusukat ang damit na binili kanina sa Tiangge. "Uy, bilisan mo dyan ha, malapit na magapunan." Utos ni Jadon sa kaibigan pagkapasok na pagkapasok. Oo, init palagi ng ulo nito. Wala ka bang love life? Alam mo pala tatanong mo pa. Sinipa niya sa puwet si Paulo bago siya lumabas ng silid. Pagkabalik ni Jadon sa kusina ay naabutan na niya ang nanay Merna na abala sa pagluluto. Pinakatitigan niya lang ito ng puno ng pagtataka. "Nay, tulungan na kita dyan." Hindi sumagot ang ginang at nagpatuloy lamang ito sa ginagawa. Sinubukan niyang tumulong nang bigla siya nitong itinulak. Ako na ang gagawa rito. Wala naman ako sinabi na tulungan mo ako, di ba? Ang ayaw ko sa lahat, yung pinakikialaman ng ginagawa ko. Nay, pasensya na po. Gusto lang naman kitang tulungan Pwes, hindi ka nakakatulong. Tinalikuran siya nito at hindi na pinansin. Nakatayo lamang si Jadon at labis na kinatataka ang naging reaksyon ng ina. Sa kagustuhan niyang huwag na itong magalit, hinayaan na lamang niya itong magluto na mag-isa. Sa gitna ng hapunan, hindi na napigilan ni Paulo ang sakit ng tiyan. Excuse me lang pero pwede ba ako makigamit ng banyo? Sobrang sakit po talaga ng tiyan ko Hindi ko na kayang tiisin. Tawag ni Paulo sa atensyon ni Manang Merna, pero wala itong kibo at patuloy lang sa pagkain. Si Jadon na ang sumagot sa kaibigan. Dun, sa labas. Kapag nakita mo na may maliit na bahay-bahayan, yun na yung banyo. Ay nako, salamat bad Pasensya na talaga. Sibat na ako. Hindi ko na talaga kaya to. Yan, marami pang bayabas dun. Natatawang saad ni Jadon. Hindi siya pinansin ni Paulo at mabilis na itong lumabas ng bahay. Nang makita ni Paulo ang hinahanap na banyo ay agad siyang pumasok doon. Ibinuhos niya ang lahat ng dapat ibuhos. Nang matapos na'y maginhawa siyang lumabas. Pabalik na sana siya sa loob nang may maamoy siyang mabaho at malansa. Tinakpan niya ng kamay ang kanyang ilong at hinanap ang pinanggagalingan noon. Malapit na siya sa likuran ng bahay nang may makita siyang mga dugo. Nagkalat yon sa lupa. Yumuko siya at pinadaan ng daliri sa pulang likido. Inamoy niya yon. Ngunit agad niyang inilayo sa ilong ang daliri nang masuka siya sa mabaho at malansang amoy. Ano ba to? Panis na ba yung baboy na hiniwa ni Manang Mernan at niluto? Bulong niya sa sarili. Pag-angat ni Paulo ng tingin, nakita niya ang isang putol na kamay ng tao na nakasilid sa isang dugoang sako. Nakasandig yon sa haligi ng isang kamalig. Nanlaki ang kanyang mga mata, kasabay ng kalabog ng kanyang dibdib. Simula nang sumakit ang tiyan niya'y kung ano-ano na ang nakikita niya. Akma na sana niya itong titingnan nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo dyan? Paglingon ni Paulo ay si Manang Merna yon. Tita, ikaw pala. Nilingon muli ni Paulo ang sako na naroroon at hinanap ang kamay na nakita kanina. Ngunit wala na yun doon. Naisip ng binata na baka guni-gunin niya lang yon. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya sa kanya. Ayos naman po, tita. Salamat po uli Pasensya na po at hindi ako nakakain ng hapunan.
Hindi maipaliwanag ni Paulo ang nararamdaman. Iba ang kutob niya sa mga oras na yon. Hindi pwedeng namamalikmata lang siya. At sa klase ng titig na ibinibigay sa kanya ni Manang Merna ay iba ang kanyang pakiramdam. Ayaw man ni Paulo husgahan ang pagkatao ng ina ni Jadon pero kinakailangan niya lang makasiguro. Ay, sige po tita, pasok na po ako sa loob. Nilampasan niya si Manang Merna, ngunit nilungon din ng makalagpas. Natigilan si Paulo nang makitang may hawak na itak ang ginang at tinatago nito yon sa likuran. Hindi na muna sinabi ni Paulo ang mga nakita kay Jadon. Hindi naman kasi siya sigurado kung totoo yung nakita niya o guni-guni lang. Para makasiguro siya, hindi na lamang siya kakain ng pagkaing niluluto ni Manang Merna. Lumipas ang 2 araw. Napansin ni Jadon ang kakaibang kinikilos ng kanyang kaibigan. Hindi na ito kumakain ng pagkain sa kanila. Madalas itong mag-aya sa kanya sa bayan para kumain sa fast food chain. Gusto sana niyang tanungin ng lalaki pero hindi niya matuloy-tuloy dahil hindi siya nabibigyan ng pagkakataon na makausap ito. Kaya't ng hapong yon, nang masolo ni Jadon si Paulo, ay naglakas loob siyang tanungin ito. Bad, okay ka lang ba? Pansin ko nito mga nakaraang araw hindi ka na kumakain dito sa bahay. May problema ba? Ha? Ayos lang ako, Bad. Ano kasi, naiya lang ako sa inyo. Ayaw ko naman na maging pabigat sa inyo ng nanay mo. Uy, tingnan mo to parang timang. Bakit naiya ka pa? Hindi ka naman pabigat sa amin ng nanay ko. Kahit na, Bad. Hayaan mo na ako kasi binigyan naman ako ni mama ng pera pambili ng pagkain eh. Isa pa, babalik naman na tayo sa susunod na araw sa Maynila, di ba? Saad ni Paulo na napakamot pa sa batok. Tumango si Jadon at inaral ang kilos ng kaibigan. Pakiramdam niya'y may tinatago ito sa kanya at hindi sinasabi. Hahayaan na lamang niya itong magsabi sa kanya ng kusa. Hindi na muna niya pipilitin si Paulo at baka mainis pa ito sa kanya. Kinagabihan, hindi lumabas ng silid nila si Jadon at nagkulong lamang ito roon. Anak, bakit ayaw sumabay ng kaibigan mo sa atin na kumain? May problema ba sa luto ko? Tayo niya. Natigil sa pagsubo si Jadon nang marinig ang tanong na yon ng kanyang nanay. Tiningnan niya ito. Kita niya ang irita sa mukha ng ginang. Hindi, Nay. Kinausap ko siya kanina at ang sabi niya, nahihiya raw siya sa atin kaya bumibili na lang siya ng pagkain sa labas. Abay, pagsabihan mo yung kaibigan mo, Don. Kung ayaw niya sa luto ko, umuwi na siya sa Maynila. Don ang pangalan ni Jadon. At galit na pinagsabihan siya nito ng kanyang nanay. Nay, wala naman siyang sinabi na, at ikaw rin, huwag mo ngang kampihan niyang kaibigan mo. Hindi ka lang nakauwi ng 1 taon dito, ganyan na ang ugali mo. Hindi makapaniwala si Jadon sa naging reaksyon ng ina. Nagtataka siya kung bakit galit na galit ito ng sobra. Hindi na nagsalita si Jadon at pinilit niya na lang na manahimik. Ayaw niyang mas magalit pa lalo ang nanay Merna niya. Pagkapasok ng silid ni Jadon, pagkatapos ng hapunan, ay naabutan niya ang kaibigan na nakahiga na sa kama. Bad, narinig ko yung pag-uusap niyo ng nanay mo. Galit ba siya sa akin? Bumangon ang lalaki mula sa kama at hinarap siya. Hindi, Bad. Nadala lang siguro yun ng emosyon. Huwag mo na siyang pansinin. Siguro, pagod lang siya. Uwi na lang ako bukas, Bad. Natigilan si Jadon sa sinabi ng kaibigan. Oh, bakit? Kung si nanay inaalala mo, wala yun. Akong bahala na kumausap sa kanya. Ngumiti si Paulo at umiling sa sinabing yon ni Jadon. Hindi, Bad. Hindi na kailangan. Ha? Oo, edi sige. Ikaw ang bahala. Tiningnan na lamang ni Jadon si Paulo na bumalik sa pagkakahiga.
Siya naman ay humiga na rin sa kanyang kama. Kinabukasan, Bad, sama talaga ng pakiramdam ko. saad ni Paulo habang nakahawak sa kanyang tiyan. Napahinga ng malalim si Jadon dahil doon. Iritang-irita si Paulo dahil simula pa kanina ito pabalik-balik ng banyo. Ano ba naman kasi nakain mo? Yan kasi, puro fast food laman ng tiyan mo eh. May gusto kong kainin, Bad. May niluto ba nanay mo? Sagot ni Paulo. Ha? Masakit ang tiyan mo pero gusto mo kumain? Binatukan ni Jadon ng lalaki sa ulo. Hindi maintindihan ni Paulo ang pakiramdam. Kagabi pa siya ganoon, kaya't hindi na siya nakakain ng hapunan. Iniisip nga niya na baka nasobra na siya sa pagkain ng fast food. Ayaw pa naman niyang magkasakit pagbalik ng Maynila. Kumain ka di paghahanda kita. Baka sa kinakain mo yan, iho. Si Manang Merna nakadarating lang mula sa palayan ang maghahain ng pagkain. Nay, ako rin gusto ko ng karne. Si Jadon na lumapit sa ginang at nagmano. Hindi na sumagot si Manang Merna at tumungo na ito sa kusina. Sinamahan ni Jadon si Paulo sa banyo at nagsusuka na ito. Iiling-iling siyang nakatitig dito. Yan na nga ba sinasabi ko sa iyo eh. Ayaw mo naman maniwala. Yan tuloy, napala mo. May gamot ako ron para sa diarrhea, Bad. Inumin mo yon pagkatapos mong kumain mamaya, ha? Hinang-hina si Paulo na bumalik sa itaas ng bahay kaya't inalalayan nito ni Jadon. Nang makita ni Paulo at Jadon ang nakahaing karne sa mesa, bigla silang natakam at dali-daling tumungo sa mesa. Gustong-gusto nila ang amoy ng niluto ni Manang Merna. Hinayaan sila ng ginang na ubusin ang niluto nito. Tuwang-tuwa dahil naubos ng dalawa ang pagkain. Sa fast food talaga siguro sumakit yung tiyan ko, Bad. Alain mo, nawala kanina nang kumain ako ng luto ng nanay mo. Masayang saad ni Paulo. Ayaw mo kasing maniwala eh. 2 araw ka ba namang sunod-sunod na puro fast food yung kinakain? Pambihira oh. Tiningnan ni Jadon ang kaibigan. Tinitigan niya itong mabuti. Hindi alam ng binata kung bakit sa paningin niya ang kaibigan ay isang masarap na karne. Natakam bigla si Jadon at nakaramdam muli ng gutom. Ngunit ipinilig niya ang ulo. Ibinaling niya ang paningin sa ibang parte at pinipigilan ng kakaibang nararamdaman sa loob niya. Gabi na, pero hindi makatulog ng maayos si Paulo. Sigurado siyang may mali sa katawan niya dahil sa kalagitnaan ng gabi kumakalam ang kanyang sikmura. Gusto niyang kumain ng sariwang karne. Tumayo siya mula sa kama. Dinungaw niya ang kaibigan si Jadon ngunit ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Paulo nang makita ang kalagayan ng kaibigan. Bad, anong nangyari sa iyo? Binuksan niya ang ilaw at dinaluhan ito. Namamaluktot si Jadon habang nangingisay ito. Malakit ang pawis sa mga braso nito na parang laway. Nanlilisik ang mga mata. Manang Merna! Manang Merna! Iniwan niya ang kaibigan sa silid at tumakbo si Paulo sa silid ng ginang. Ngunit nang buksan niya ang pinto, walang tao roon. Tinungo niya ang kusina ngunit maging doon ay wala ito. Nakarinig ng kalagbog si Paulo mula sa silid ni Jadon. Tumakbo siya at tiningnan ang kalagayan ng kaibigan. Isang sigaw ang binitiwan ni Paulo nang bigla siyang sunggaban ni Jadon. Bad, anong nangyayari sa iyo? Pambira, bakla ka ba? Gusto mo akong gasain? Pero patuloy pa rin sa paglapit sa kanya si Jadon na animoy wala na ito sa sarili. Ibinuhos ni Paulo ang buo niyang lakas para itulak ang kaibigan. Sumubsob ito sa sahig at maya-maya'y hindi na gumagalaw. Maya-maya, narinig na niya itong humihili. Walang iya. Nanaginip na naman siguro tong sang to. Palibasa kasi, wala pang nobya eh.
ako pinagtripan. Bumalik si Paulo sa kanyang kama. Nakalimutan na niya ang gutom dahil sa nangyari. Akala niya ay kung ano na ang masamang nangyari sa kaibigan, yung pala ay nananaginip lang ito ng gising. Uy, Don. Tawag ni Paulo kay Jadon nang magising ito kinaumagahan. Sinamaan siya nito ng tingin dahil sa pagtawag niya ng Don dito. Ano naman? Alam mo bang munti ka mo na akong ginaasa kagabi? Munti ka nang mabulunan si Jadon sa kinakaing adobong manok nang marinig ang sinabi ni Paulo. Anong pinagsasabi mo dyan? Ni wala nga akong maalala eh. Saad ni Jadon na masama ang tingin kay Paulo. Paano mo maalala na nanaginip ka? Kung gusto mo ng syota, abay, magganap ka na. Huwag ako yung gagapangin mo sa gabi. Binatukan ni Jadon si Paulo dahilan para muntikan na itong matumba sa kinatatayuan. Anong ibig mo sabihin? Nabakla ko? Hindi, wala akong sinasabi. Ikaw may sabi niya, no? Tawang sagot ni Paulo. Gusto mo, basketball tayo mamaya eh. Nang mapatunayan kung sinong bakla sa ating dalawa. Hamon ni Jadon na seryoso ang muka. Game! Saan ba? Ngayon na? Tara! Wala nang nagawa si Paulo nang hilahin siya palabas ni Jadon. Tinutuo nga ni Jadon ang hamon nito kay Paulo. Mas lamang ang puntos ni Jadon kaysa sa kaibigan. Kaya't sa huli, itinanghal na panalo ito kaysa kay Paulo. O ano, sino bakla sa atin ngayon? Nakangising saad ni Jadon. Naku, nakachamba ka lang. Ako talaga dapat nanalo nun eh. Sus, palusot ka pa. Di mo na lang aminin na talo ka. Oo na, talo na ako. O anong gusto mong kainin? Sukong sambit ni Paulo. Yung luto ni nanay. Ngiting sagot ni Jadon habang pinupunasan ng pawis nito sa noo. Natigilan si Paulo sa nakitang mukha ni Jadon. Nagpalit ang kulay ng mga mata nito sa pula at ang ngipin biglang tumalas. Pero pagtingin niya ulit, normal na naman ang itsura ng kaibigan. Bumuntong hininga si Paulo. Pansin niya nitong mga nakarang araw kung ano-anong nakikita niya. Naisip niya na dala siguro yon sa nakakapanibagong temperatura at tanawin sa lugar. Pagkaraan ng 2 araw sa bahay ni na Jadon, nakapagluto na si Manang Merna ulit. Nag-ayos na ang ginang ng mga gamit nitong dadalhin papuntang palayan. Kumain na lang kayo at tutungo na ako sa aking trabaho ha. Paalam nito. Sige Unay, hindi ka ba kakain? Tanong ni Jadon. Kumain na ako, Don. Sige na, at maiiwan ko na muna kayong dalawa. Lumabas na ng bahay ang ginang at naiwan sina Jadon at Paulo. Kumain silang dalawa ng niluto nitong sinigang ulit na baboy. Narinig mo ba yung usap-usapan kanina dun sa barangay ninyo? Tanong bigla ni Paulo kay Jadon. Ha? Ang alin? Tungkol dun sa nawawalang 5 katao? Sagot naman ni Jadon. Oo, hindi raw makita-kita eh. Wala raw katawan na matagpuan. Ano sa tingin mo nangyari dun? Kinuha ni Jadon ng isang malaking hiwa ng baboy at nilantakan yon. Hindi ko alam. Malay ko ba? Hindi naman ako tsismoso. Trabaho na yun ng mga pulis na hanapin yung mga nawawala, no? Kung sa bagay. Pero hindi kaya aswang ang may gawa nun? Binitiwan ni Jadon ang hawak na buto ng baboy at sinagot ang kaibigan. Oh, akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga ganyan? Bakit ngayon pinagsususpetsan mo na yung mga aswang na kumuha sa mga taong nawawala? Hindi nga bad. Sumagi lang sa isip ko. Wala kasing nakitang katawan, di ba? Kaya naisip ko, kinain ng aswang. Pambira ka, Paulo. Wala lang makitang katawan na aswang kagad. Hindi ba pwedeng baka kinidnap lang? Isa pa, walang aswang dito sa baryo namin, no? Kung sa bagay. Kumibit balikat si Paulo at ipinagpatuloy na ang pagkain. Kinagabihan,
Abala sa pagtingin si Paulo sa kanyang cellphone nang dungawin iyon ni Jadon. Nakita ng binata na naghahanap ng mga larawan ng kaibigan ng isang aswang. Oh, maniniwala ka dyan? Iba-iba naglalabasan dyan. Pawang katang-isip lang mga drawings na yan, no? Kontra ni Jadon habang nagpapahinga sa kanyang kama. Kahit na, curious ako eh. Baka magamit natin to sa future. Sagot naman ni Paulo. In the future mo mukha mo. Paano ka magkaka-future hindi ka nga nag-aaral mabuti. Puro kaliwaliw. Ikaw talaga kontrabida ka sa buhay ko. Hindi ba pwedeng ini-enjoy ko lang yung buhay? Palibhasa kasi iba pananaw natin sa buhay kaya aganyan eh. Napailing na sambit nito. Tumama ang unan sa mukha ng lalaki mula kay Jadon. Pangit ng drama mo. Uy, hindi ba uuwi ang nanay mo? Pag-iiba ng usapan ni Paulo. Hindi pa baka sa ibang bahay na yung natulog. Ganun kasi yun, kapag hindi na nakakauwi ng 6:00, ibig sabihin nakatulog na sa ibang bahay. Tumango si Paulo at ipinagpatuloy ang pagbabasa sa artikulong nakita. Nang gabing yon, habang natutulog si Paulo ng mahimbing, hindi niya namalayan ang nangyayari kay Jadon. Kumakalab na naman ang sikmura ni Jadon at gusto niyang kumain ng sariwang karne. Unti-unting humaba ang kuko ng lalaki at mga ngipin nito. Pinatungan niya si Paulo habang naglalaway. Naalimpungatan naman si Paulo ng mga oras na yon. Nakita niya si Jadon na naglalaway na mapupula ang mga matang nakapatong sa kanya. Sa gulat, naitulak niya ito ng malakas. Agad na tumayo si Paulo at binuksan ang ilaw. Animoy tinakasan siya ng bait nang makita ang kaibigang si Jadon na nagpalit ito ng anyo. Ganun na ganun ang nakita niya mga litrato sa internet. Aswang! Utal-utal na sambit ni Paulo. Mabilis siyang lumabas ng salid at tumungo sa kusina. Kumuha siya ng patalim doon, ngunit mabilis si Jadon gumapang. Hindi na ito ang kaibigan niya. Aswang na si Jadon. Hindi makapaniwala si Paulo sa nangyari sa kaibigan. Nanginginig ang kamay niya nang harapin ito. Mabilis na umatake si Jadon sa kanya at pilit itong inaabot ang kanyang leeg. Pero hindi hahayaan ni Paulo ang mamatay sa bahay na yon. Kailangan niyang makatakas. Nakipagpambuno si Paulo kay Jadon. Dahil sa aswang na ang kaibigan, mas malakas ito kaysa sa kanya. Maya-maya nakarinig siya ng kakaibang huni sa labas. Naalala niya ang nabasa sa artikulo kanina. Hindi siya pwedeng magkamali at yun ang huni ng isang aswang. Hindi makapaniwala si Paulo na napunta siya sa bahay ng mga aswang. Sinipa ni Paulo si Jadon ng malakas. Nilipad ito sa sala ngunit agad ding nakatayo. Tumigil ka na, Jadon! Kaibigan mo ako! Pero kahit anong sigaw na gawin niya, hindi siya nito pinapakinggan. Wala na sa sarili niya si Jadon at ang nais lang nito ay ang makakain ng karne ng tao. Napatingin si Paulo sa pinto ng bumukasyon. Pumasok mula roon si Manang Merna. Nakangiti ito habang punong-puno ng dugo ang bunganga. Jadon, anak! Sa wakas at naging katulad na rin kita! Tawag nito nang makita ang anak na nasa ibang anyo. Ano ginawa mo kay Jadon? Tanong ni Paulo sa ginang. Wala. Pinakain ko lang naman siya ng niluto kong karne at tinanggap yon ng katawan niya. Kaya't katulad ko na siya ngayon. Ang ibig niyo pong sabihin? Oo, Paulo. Oo. Ang pagkain na akala mo'y karne ng baboy ay karne ng tao. Hindi ba hinahanap-hanap mo yon? Nakangising sabi ni Manang Merna. Hindi makapaniwala si Paulo sa kanyang narinig. Halos isuka niya ang mga kinain kanina. Kung ganon, ito ang pumaslang sa 5 taong nawawala.
Namayani ang tawa ni Manang Merna sa buong bahay habang nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Binulungan ng ginang anak nitong si Jaydon. Mas naging agresibo ang isa at sinalakay si Paulo. Nakipagpambuno si Paulo kay Jaydon. Ayaw naman niyang labanan si Jaydon pero gusto niya pang mabuhay. Sinuntok ni Paulo sa mukha si Jaydon at mabilis na itinarak ang itak sa dibdib ng kaibigan. Isang nakabibinging sigaw ang pumuno sa tenga ni Paulo mula kay Manang Merna. Galit na galit itong sumugod sa kanya. Umiling si Paulo at naiyak sa pangyayari. Hindi siya makapaniwala na napatay niya ang matalik na kaibigan. Sinunggaban siya ni Manang Merna at mabilis na kinalmot sa braso. Ramdam ni Paulo ang sakit mula roon. Hinila siya ni Manang Merna sa braso at agad nitong inihagi sa dingding. Napaubo si Paulo sa malakas na pagtama ng kanyang likod. Sinakal agad siya ni Manang Merna ngunit mabilis na kinapa ni Paulo ang nabitiwang itak. Saka mabilis yung itinusok sa dibdib ni Manang Merna. Habol ang hininga at walang lakas na napasandal si Paulo sa dingding. Sinabunutan ng sarili at napahilamos sa kanyang mukha. Hindi niya lubos matanggap na siya ang pumatay sa kanyang matalik na kaibigan. Sa mga nangyari, baon ni Paulo ang mga natutunan niyang pagbalik sa Maynila. Natutunan niya na dapat hindi agad siya basta-basta magtitiwala sa mga taong kanyang bago lamang nakilala at sa ibang bagay, lalo na sa pagkain nito. Simula noon, kinikilatis muna ni Paulo ang mga nagiging kaibigan at pagkaing binibigay sa kanya bago niya ito tanggapin at patuloyin sa kanyang buhay. Wakas!